Okay, so let's do your reading. Water sign. Cancer, Scorpio, and Pisces. Hello, my dear. Welcome or welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng July 19, 2026. Titingnan po natin kung anong mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mo makasalubong sa araw na ito. Pero before po tayo mag-proceed or magpatuloy sa ating reading, hayaan niyo po sana na kunin ko itong pagkakataon na ito na makapagpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. Gusto ko rin pong kunin itong pagkakataon na ito na pasalamatan ng ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito at sana yung mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa inyo or nakakatulong po sa ating lahat. Okay, my dear, tingnan natin kung anong meron sa araw na ito. July 19, 2026, 9 cards in total. Let me see, my dear. First card mo ay the Nine of Swords. Second card natin is the Queen of Wands. Okay. Nararamdaman ko dito, my dear, yung parang hate. Hindi hate mo sa... Hindi galing sa iyo yung hate. Hate ng mga tao sa iyo, my dear. There is a certain pressure na parang may mga attitude na pinapakita, my dear, ang mga tao sa araw na ito na actually, my dear, hindi mo rin alam kung saan nanggagaling, okay? It is the like a negative energy na pinapakita sa iyo ng mga tao ngayong araw na 'to. And wag ka na magtaka kasi Queen of Wands 'to. Alam mo si Queen of Wands kasi is very intimidating. Nakaka-intimidate si Queen of Wands. And most of the time, 'pag pumasok si Queen of Wands sa isang space, sa isang bulwagan, sa isang pagsasalo or pagtitipon, talagang imposible na walang tao na hindi mai-intimidate or ma-o-overpower sa energy ni Queen of Wands. Kaso Nine of Sword kasi ang kasama. So, ibig sabihin, my dear, meron mga tao ngayong araw na 'to na nagpapakita sila ng kagaspangan, ng pangit na pag-uugali or parang they are releasing this negative energy na posibleng nagdudulot sa'yo ng pakiramdam ng pressure. Halo-halong pakiramdam, my dear, actually. Posibleng pressure, posibleng crab mentality, hinihila ka pababa, mga ganyan. And labas dun sa energy na yun, my dear, konektado sa mga manifestation mo at gusto mong mangyari, medyo nakakaramdam ka rin ng, sabihin na natin, kaunting pressure ngayong araw na ito, okay? Kung meron kang gagawin, meron kang gustong puntahan, and possible na nakakadagdag pa dito yung mga energy ng mga tao sa paligid mo, my dear. They are releasing this like negative aura, my dear, towards you. Okay? So, yun ang nakukuha ko dito na energy. Medyo stressful tong araw na to, my dear. Kasi wala kang ginagawa, wala kang kasalanan, pero may mga tao na parang hindi lang talaga nila gusto na nandoon ka sa lugar na yon or possible na let us just assume, my dear, ayoko naman sabihin na talagang ito talagang intention nila kasi wala naman dito sa card na baka they are just forming a distraction para lalong hindi mo mai-push or magawa kung ano man 'tong mga bagay na dapat mong gawin sa iyong buhay, okay? Next card natin is the energy of the Queen of Sword. Ang Queen of Sword is energy ng second chance, okay? So, for some of you, nakukuha ko dito, kunin ko yung clarification, okay? Okay, the Page of Wands. Okay, for some of you, nakukuha ko dito, my dear, na
you are trying again, okey. Sabagay wala pa naman akong na-encounter na water sign na hindi talaga palaban, okey. Karamihan or kadalasan water sign is more on a fighter na energy, okey. Yun nga lang medyo may pagka-emotional lang talaga minsan lalo na 'pag nasaktan. Pero once naman na maibuhos naman na kung ano man yang bigat ng saloobin, my dear, recovery naman kayo ulit, 'di ba, bangon kayo ulit. So, nakukuha ko dito, my dear, for some of you is nandodoon yung energy talaga ng never give up sa kung ano man yang nangyayari sa buhay mo. Pero once again, ngayong araw na ito, medyo may pressure talaga related doon sa pagsasakatuparan or pagsasagawa, my dear, nung mga bagay na gusto mong mangyari. And at the same time, my dear, yun nga medyo yung mga tao sa paligid is like, yeah, may something off, may something na mali na nangyayari, my dear, in the background, okay? Pero nararamdaman ko so far, my dear, sa apat na card na nasa table natin, yung kagustuhan mo, my dear, na magawa ulit yung isang bagay. Pero ang mapapayo ko lang, my dear, personally, just take it really slow, my dear, okay? Wag mo masyadong biglain, wag mo masyadong pwersahin. I think one step at a time, okay? Makakarating din sa patutunguhan or pupuntahan, my dear, okay? Sa mga tao sa paligid, try mo na lang i-ignore, my dear. Probably this is just an insecurity or nai-intimidate lang talaga sa energy mo, okay? We have here the energy of the Two of Wands, okay? Sa energy ng Two of Wands, lumalabas yung energy, my dear, na malalagay ka sa araw na ito na parang may tao na hindi mo alam kung bibigyan mo ba ng second chance, okay? That's what I'm getting over here. Clarification ng ating Two of Wands is the Seven of Sword, okay? Seven of Sword is energy of the backstabbing na energy, something like that. So, may mga tao na probably parang hindi mo nakikitaan ng sincerity, hindi mo nakikitaan, my dear, na parang nagsisisi or parang nagkakaroon ng um alam mo yon, you know, you don't see any sincerity, my dear, sa kanilang mga ginagawa. So, malalagay ka ngayon sa sitwasyon, my dear, na dalawa na 'no, dalawang energy na pagdating sa outside. Una, meron mga tao, my dear, that they are releasing negative energy, and pangalawa naman, my dear, meron mga tao na parang probably nanghihingi ng tawad or parang binibigyan mo ng second chance para ayusin kung ano man yung dapat na ayusin, pero hindi mo nakikitaan ng willingness or ng sincerity na maayos kung ano man yung dapat na maayos. So, medyo pressure talaga, my dear, 'tong araw na ito, okay? So, kung may kinalaman naman sa mga manifestation mo, my dear, it is totally normal na posibleng nangangapa ka, hindi mo alam kung paano ka mag-uumpisa, hindi mo alam kung papaano mo gagawin 'tong isang bagay na ito. Possible na nagkakaroon ka rin ng anxiety, it is given, it is normal, lalo na kung this is a second time or maybe third time na sinusubukan mong gawin itong bagay na ito, my dear, 'no? It's normal, naiintindihan ko or nauunawaan naman ng karamihan kung bakit mo nararamdaman 'yan na parang may konting kaba, may takot, medyo nawawala ka, hindi mo alam kung paano ka mag-uumpisa. Pero nararamdaman mo deep inside you, my dear, yung fire, okay? Yung kagustuhan, yung pag-alab ng iyong desire, my dear, na bumangon ulit at mag-umpisa. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, my dear, wala pa ako actually nai-encounter na water sign, okay, na talagang hindi palaban, okay. Almost lahat ng water sign na nakilala ko is palaban talaga, okay. Like, ang problem lang talaga is the emotion, okay. 'Pag nasaktan talaga, talagang nasaktan talaga. Pero 'pag oras talaga ng bangon, gising, laban, talagang lumalaban naman talaga, okay. Yun lang sa outside na energy, dalawa na yung nakuha ko. Okay, next card natin, my dear, is the energy of the Eight of Wands. Definitely meron magbabalik ngayong araw na ito para manghingi ng tawad. Pero kagaya nga ng sinabi ko kanina, hindi mo nakikita, my dear, yung sincerity. Hindi mo nakikita, my dear, na parang nagsisisi itong tao na 'to or willing siya na baguhin kung ano man yung dapat na baguhin sa kanya, my dear, para mag-workout kung ano man yung dapat na mag-workout between the two of you, okay?
paki-clarify the Chariot, opportunity. So maliban sa mga tao na gusto magbalik, my dear, sa buhay mo, humingi ng sorry, okay, humingi ng sorry na hindi naman sincere, okay? I can also feel, my dear, yung energy talaga na parang dapat may gawin ka para matupad ang yung mga pangarap ngayong araw na 'to kasi merong energy of Chariot. You are feeling this energy din na parang kailangan ilaban mo yung isang bagay or parang kailangan i-push mo yung isang bagay. Pero okay, nage-gets ko na yung energy, my dear, okay. So, nararamdaman mo na dapat meron kang dapat i-push na isang bagay. Puwedeng eto nga, 'di ba, itong mga tao na ito, pero once again parang may little bit doubt, may little bit na pangamba, okay. At yung pangamba na yun is, una, may mga tao na parang hindi sincere. Pangalawa, mayroong mga bagay na hindi mo alam kung papaano mo nauumpisahan. Pero nararamdaman mo ngayong araw na 'to, my dear, na teka, parang may kinakailangan akong ipaglaban, okay. So, kung sa tao natin pag-uusapan, my dear, of course kung hindi mo naman nakikitaan ng pagiging sincere, like napakadali lang naman sabihin na, "Sorry, patawarin mo ako." Pero kung hindi mo naman nakikita, my dear, sa action, sa kilos, posible, my dear, na 'wag mo nang papasukin, my dear, sa buhay mo. Ngayon 'pag may kinalaman sa mga manifestation mo, diyan talaga, my dear, talagang pinu-push ko talaga 'yan na 'wag talaga natin susukuan talaga, my dear, yung ating mga manifestation, yung ating mga pangarap sa buhay. Although medyo malabo pa ngayon at punong-puno ka pa ng mga pag-aalinlangan at saka ng mga pangamba, my dear, pero 'di ba talagang 'pag naramdaman mo talaga na parang may kailangan kang gawin, gawin mo maski maliit na hakbang lang, my dear, para 'yan sa pangarap mo. Pero kung may kasamang tao, depende 'yan, my dear, because 'pag merong involved na ibang tao, it is a energy between two person and kinakailangan 'yan na mag-combine or kinakailangan 'yan na meet halfway, okay, gano'n. Okay? Bottom deck of the card, my dear, is the energy of the Four of Wands, okay? So, may mga opportunity talaga, my dear, na possible na mag-start ngayong araw na 'to. And yeah, may mga relationship din na possible na hindi mo rin alam kung ilalaban mo ba or susukuan mo na or hindi mo alam. Actually, ang gulo-gulo, my dear, okay? Pero kagaya nga ng sinabi ko sa'yo, my dear, kung yung certain na tao, my dears, hindi mo nakikitaan ng pagbabago o hindi mo nakikitaan ng pagiging sincere, siguro this is the time, my dear, na bigyan mo muna ng space, okay, yung tao na yun para mag-effort man lang siya, 'di ba? Mag-effort para din naman siguro sa kanya yung hinihiling mo or gusto mong mangyari, my dear, 'di ba? Yung pagbabago, yung change and transformation, yung sincerity, my dear, yung makita mo talaga siya, my dear, na nagsisisi siya dun sa kanyang ginawa. Napaka-importante 'yan lalo na sa loob ng relationship 'no, napakaimportante 'yan. Kasi ang pagpapatawad sa isang tao is hindi gano'n kadaling gawin, 'di ba? Kumbaga parang hindi madali na parang after lahat ng ginawa niya sa'yo ay patatawarin mo siya, tapos parang ibibigay mo yung 100% na pagtitiwala mo ulit, papatawarin mo siya, papapasukin mo siya ulit sa buhay mo, and then sisirain niya ulit, 'di ba? Nakakatakot kasi double whammy na siya, double kill na tayo, mommy, 'di ba? 2 beses na. So, I think this is the time, my dear, na kung hindi ka pa talaga ready na magpatawad, 'wag mo na munang patawarin or bigyan mo muna ng space yang tao na 'yan. And kung may kinalaman naman, my dear, sa iyong mga manifestation, okay, dahan-dahan lang, 'di ba? Sabi pa nga nila, maliliit na hakbang patungo sa iyong pangarap, 'di ba? At least you are trying, at least lumalaban ka, 'di ba? Kahit na sabihin mong hindi ka pa sigurado or may konting pangamba sa puso mo or may konting pag-aalinlangan, at least you are making a small baby step, my dear, para sa iyong pangarap, okay? So my dear water sign, ito po ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito, July 19, 2026. Kaya po na lagi kong sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming 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 salamat po. Thank you, my dear. Take care of yourself. Bye-bye.